Bata pa naman kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Ano ang gagawin mo kung may ate kang ganito kademonyo? Siguro kung sa akin nangyari yan, nako, hindi ko na alam yung magagawa ko. Pero alam natin mabait ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito po yung full speech nitong si Imee Marcos dito po sa napakawalang kwentang rally dyan po sa Luneta. Ito po, panoorin po ninyo ang talagang kademonyetahan ng Imee Marcos na ito. Hindi ka na mananalo. Ay kasama ko pa sa Senate of the Philippines ang aking kaibigan, ang aking kumare, Senator Imee Marcos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Ka-Israel, ka-Bien, ka-Ernst, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noong pa man, alam ko walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpamanhinig niyo sa gitna ng magsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa naman kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala.
National Guard at Metro Bomba ang naglilinis tuwing nagpa-party ko sila. Nabuhay kami magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, magkatulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya mapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siya magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Lahat sila nagliligaw na kumakamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Ulat lang ang ako. Kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sam Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalo nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa
barangay na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakabang sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay mag-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun! Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na takbuhan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba nila nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita, hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparihab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang liisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanya magkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbahak ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala na ang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya
noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din noong 2021 nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po bukas ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga na pinatiling ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam ko ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik! Kahit nalaman ko pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Pinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inan si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas. Siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo ako mapabuti
kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget. Kaya ito sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nakakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, aling ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama nyo sa sumubok na sangganin lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya nung umalis tayo sa palasyo, kaya mo pa rin hawakan ang iyong kamay, huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingan, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ipinupulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang pagbuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusubuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi
sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malagpasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil, manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong kakapatid. Maraming salamat po, Senator Amy. So, wala naman po tayo nadinig na bago, wala naman po tayo nakuhang sustansya sa napakawalang kwentang speech na yan ni Amy Marcos. At lahat naman ang kanya ibinintang sa ating Pangulo, nasagot na yan. Diba? Naipakita naman na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay negatibo sa kahit anumang substance noong siya ay nagpa-drug test noong pong November 2024. At wala naman po talaga tayong makukuha din diyang sustansya kasi nga po alam naman natin na si Amy Marcos ay pro Duterte kahit nakapatid siya nitong si PBBM. Ang tanong, kapatid nga ba talaga? Kasi alam niyo sa totoo lang, ang alam ko, blood is thicker than water. Pero dito blood is thicker than tubig kanal. Pinagpalit ni Amy Marcos sa tubig kanal ang kanyang kapatid. Pinagpalit ni Amy Marcos si PBBM sa mga napakaruruming tubig na ito. At ito yung mga Duterte. Alam niyo po, hindi porke si Amy Marcos ang nagsalita, totoo na yan. Hindi porke si Amy Marcos ang nagsalita, credible na yan. Aba, wag po natin kakalimutan, ang pinaka-importante, ebidensya. Ang pinaka-importante, pagpapatibay at katibayan, katotohanan kung ano talaga ang nangyayari dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Lumang tugtugin na po yun napatunayan na yun ng walang katotohanan. Nababaliw na po yata itong si Amy Marcos, mukhang sa sobrang desperado ng mga grupo na gustong pabagsakin si PBBM mula sa kanyang pwesto. Parang parang iba na si Amy Marcos. Sa totoo lang, etong INC Peace Rally kuno na ito para sa transparency at better democracy. Parang hindi naman to para inciting to sedition nga parang nililin lang nila tayo sa isang peace rally. Nililin lang nila tayo na kunwari peace rally yun. Pero ang mga nagsalita katulad ni Marco Beta at ni Aiming Babalina, hindi po yan peace rally. Yan po ay pagpapakita na talagang sila po ay anti-government at ang Iglesia ni Cristo po ay nagbabalat kayo sa isang maitim na anino na kunwari akala mo mga mapagmahal sa demokrasya, na kunwari mga peace-loving people, pero yun pala, ang kanila pong mithiin ay maalis sa pwesto si PBBM. Bakit? Hinahayaan nila magsalita ang isang Amy Marcos ng mga ganyang kataga na siyang napakalaking kasiraan at paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos na walang basehan, wala pong katibayan at alam naman natin na hindi po yan makatotohanan. Desperado na po kasi syempre lahat po ng mga ebidensya papunta na po sa mga Duterte. Lahat po ng ebidensya ng mga flood control scam, ghost projects papunta na po sa 2016 to 2022 DPWH projects. Kaya po syempre ganyan na po ang mga sasabihin ng mga kaalyado ni Digong at
Siyempre, si Amy Marcos, magpapatalo ba yan? Siyempre, gustong-gusto niya na mapabagsak si PBBM dahil nga po naungusan siya ng ating First Lady, Lisa Marcos. Kaya po ito pong mga nakikita natin na ito dito kay Amy Marcos, dito kay Marco Beta, ito po ay pandemic of lies. At lahat po ng ito ay alam naman natin na kasinungalingan. Kaya po magaling yung diversionary tactic ni Amy Marcos. Kaya lang, panandalian lang to. Hindi po ito tatagal man lang ng kahit isang araw. Tapos na rin to. Bakit? Napakadali pong kontrahin, napakadaling i-debunk. At alam naman po natin na ang Pangulong Bongbong Marcos hindi makakapagtrabaho kung ito po ay gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Alam naman natin na hindi po kayang mamuno ng isang pulboronic na tao. Pero ang pinapakita ni PBBM ay isang kasipagan, isang pagpupunyagi, pagtsatsaga at katapatan sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino dahil nga po sa kanyang ginawa na pagsisiwalat ng korupsyon na never ginawa ng kahit isa man lang na presidente at pagbabayarin po ang mga sangkot sa korupsyon na ito. So, we stand behind PBBM. Lahat tayo ng mga matitino, maaaring mahirap ang buhay natin, pero kumakain naman tayo ng maayos, natutulog naman tayo ng maayos, di ba po? Kaya alam natin na itong mga sinabi ni Amy Marcos ay isang napakalaking paninira, propaganda para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ka naman nanalo, Amy, taga mo yan sa bato.